Okay, so magandang hapon. Dito tayo sa location 2, so wala pa masyadong titingnan maliban dito. So yan yung nilipat natin noon. Tinanim natin noong July 18. Late ko na to na transfer, parang mga 17 or 18 days old. So yan din yung binabanggit ko sa inyo na maraming tama ng tip burn. Kasi nung 1 or 2 days after ko silang i-transfer, nagkaroon ng matinding init. Kakaibang init talaga, maalinsangan yan, masakit sa balat. Although hindi lahat, most of them nagkaroon ng ganong problem, tip burn. Anyway, hopefully makarecover na sila. And marami pa rin tumubo. So, ang nutrient solution natin dyan is saan ba yung? Alam ko ito ay Kiss, tapos Master Blend, Kiss Master Blend. Tapos, basta yung pinakadulo ko Master Blend kasi yun yung palaging may kakaibang ugat. So, titingnan natin kung masosolve yun ng Master Blend. So, yan. So, anyway, dapat yan yung i-transfer natin doon. Pero ang nangyari kasi, since bumilis din naman yung sales natin, at hindi ko pa nagagawa or hindi ko pa nasa-set up yung bagong taniman, diyan ko na lang muna sila sinet up. So, kasabay nun, inayos ko rin ditong yung ating mga mga tawag dito, plastic. So merong rin, nilagyan din natin ng tape. Ito may tape, hindi ko pala nalagyan ng tape to. Kumbaga maliban dito sa support na to, meron tayong mga tape yan, tinape natin para medyo batak ng konti. So lang yan, temporary solution. Kasi yung ginagawa natin ngayon, hindi siya 1 by 1 parang 1.2 yung distance. So mas malapad siya kaysa sa nakikita nyo dito. Pero tatlong ganun yung ginagawa ko. So far, malapit na matapos yung isa. So pag natapos ko na yon, kasama na nun, may patungan na rin yon. At nasa 1 meter yung taas niya. Pero yung dito sa baba niya, mas mababa kaysa dito kasi 0.7 lang eh. Parang mga hanggang dito lang yon yung ginawa ko, 0.7. Then ang angat niya mula sa lupa is 8 inches, so mga nandito yon, hindi siya kasing taas niyan. So yung 8 inches kasi na yon is kasukat nung mga paso na ganyan. So ibig sabihin, parang idea ko kasi mas mababa hanggat maaari kasi nga yung nangyari dito na sobrang lakas ng hangin ay kung ano pa, ayaw ko lang na nagka-problema ng mas malala sa nangyari dito. Pero titingnan natin. Siyempre ngayon, 3 pa lang yun. Susunod kong design, baka mas taasan ko ng konti. Depende sa magiging itsura pagkatapos. Ayan. So, ang mangyari nun, 1 by 1 pa rin yun eh. Kasi, di ba, ito yung gumagana ngayon. Tapos, ang gagawin ko, lalagyan ko rin siya ng mga ganito. So, meron siyang ganyan kada halige, tubo, which is, ayun, marami tayong tubo. Tapos i-alambre lang muna natin ngayon. Tapos pipinturahan din natin para hindi siya mangalawang. Tapos ito yung pangkiklip natin. Titingnan natin kung kakayanin. Although ito kasi sa palagay ko kinakaya kasi meron tayong clamp. Clamp mismo kasi matibay. So yan, ito may clamp to. May clamp na rin dun sa kabila. Ayan. So far so good naman sila. At ito, ang balak natin gawin, so once may mga 1 by 3 na tayo, unti-unti ko nang i-reclaim yan. Kukunin na natin yan, yung mga net. Yun yung gagamitin natin sa 1.2 square meter nating taniman. So mas malapad siya. So habang pag nagawa ko na yung 3, kailangan makapag-transfer na tayo. And gawa ulit akong 3 para dun sa susunod. Pero ngayon, may iba naman akong good news. So yung isang school dito, hindi ko sure kung dahil palapit na yung ewan ko, kung mga contest. So, kinontak nila tayo para mag-supply ng binhe. So, wala namang problema doon kasi kailangan din natin mag-dispose ng binhe. Ang magiging problema doon is sa production. Kasi nga, mas kukulangin ako. Which is, alam ko kukulangin na ako. Malapit-lapit na akong kulangin ulit ng production. Kasi, yung hina-harvest natin ngayon is 90 pieces. Medyo paubos na. And yung susunod doon is 30 pieces lang. And mga 10 pieces doon is already reserved. So yung 30, 20 na lang natitira. Yung 20 kayang ubusin ni Kuya Jojo yun ng 2 araw lang. Or baka less than 1 day. Tapos
Yung susunod doon, 30 pieces din, nasira naman yung isang box. Nakita nyo na yun sa previous video natin. So, siguradong kakapusin ako ng supply. So, ayun. Kaya kailangan talagang mag-focus sa paggawa ng mga taniman dito. Or may ayos na rin natin yung bago nating setup dito. Mangyari kasi, kung may 3 ditong setup, so, ano ba yan, 90 times 3, 270. Magkakaroon din tayo ng setup na ganun dito. Pero hindi ko na masyado ipupush dun sa pinakagilid. Susundan lang natin to. Ewan ko lang kung abot pa yung 1.2 dyan. Tapos malagay natin dito. Yan. So 3 din. Hindi ko sure kung gagana yung banda dito kasi medyo malilim dito. Pero tingnan natin. Then, so ibig sabihin 270, 270. Meron na agad tayong 240. So titingnan natin kung mas utilize pa natin to. Puro lettuce lang muna tayo dito sa location natin na ito. So, yun lang naman ang i-update ko sa inyo. Yan, hindi ko pa naaayos oh. Dami pa nakatambak dito. Pangit patingnan. Hindi ko pa rin naiayos tong tanglad. Gusto ko ganito na setup nila. Tapos nandun sila sa gilid. Gagawin natin silang windbreaker. So, kasi pag paso na ganyan, pag umangat sila, natutumba sila sa sobrang lakas ng hangin. Pero pag ganitong setup, medyo malaki yung base mo. Hindi siya kayang itumba. Tutumba na lang yung tanglad kaysa yung paso or yung lagayan natin, which is ayan yung fabric pot na 10 gallons. So yun lang naman yung update ko sa inyo. Then next time pakita ko sa inyo 1 by na inaasikaso ko ngayon kasi nagpa-practice din tayo or inaaral pa rin natin yung pagwe-welting. Medyo mahirap so 3rd day ko pa lang, pero 2nd day ko pa lang ng actual trial. Yung ibang day araw kasi yung kapitbahay ko yung tumutulong sa akin, nanonood lang ako. Then yan, YouTube. So yan. So hopefully pag na-master natin yun, medyo bibilis yung paggawa ko ng mga panibagong idea kasi kaya na rin natin. Also at the same time, mag-i-invest tayo bumili ng welding machine. So yun lang. Magdidilig lang ako ngayon dito and that's it. See you next update mga tropa. Bye bye.